Nalagaan mo ko sa tiyan mo ng 9 na buwan. Iniiyak mo ako na mabuhay. Biniyayaan ako ng mahal na Panginoon, pero naabot ko ang edad na ito. Salamat sa pag-aruga mo sa akin. Nanayuling. Inaruga mo ko. Inaaral mo ko. Pinapaalalahanan mo ko pag nagkakamali ako. Hindi ko pa alam noon ang kasalanan. Dahil sa aking mga bisyo at sa aking mga ginagawang hindi mabuti sa Diyos. Ngunit ako'y nakabasa ng banal na kasulatan na buksan ng aking isipan. Ay meron lamang isang buhay sa sanlibutan na ang buhay na ito'y pahalagan mo't maglingkod ka sa Diyos. Kaya salamat, Nay. At lagi mong pinapaalala sa akin, Nanding, alagaan mo mga anak mo. Mula sa pangalaga sa puso, alagaan mo sila. Mahalin mo sila. At lagi mong pinapaalala sa akin, huwag mo silang pababayaan. Dahil napalagay ko sila, siyam sila. At ngayon, binayayaan ako ng Diyos, hindi mo na makikita yung mga apo para sa akin. 20, ang iyong apo na naging sa akin. Ngayon, naturuan ko sila na maglingkod sa Diyos. Isang dating basura, isang dating walang pakinabang sa sanlibutan. Muling kinabangan ng Diyos. Maraming lugar ng aking nalating. Inahanap ko yung mga taong maglilingkod sa Diyos. Ngunit itong aking pamilya, nauna ka. Ang papa ang nauna. Ang aking kapatid na si Nando, sinundan niya ni Malu at ikaw ay nandyan na. Kaming 3 pang natitira. Ang iyong panganay anak, si Nandi, si Oji at si Dennis at ang alang mga pamilya. Ang masasabi ko lang, matay na, naliuni. Kaming lahat ay iyong alalahanan ko ano man ang aming nagiging mali at kasalanan. Dahil yan ang pinalaki mo sa akin. Hindi, magbago ka na. Nagbago ako nung nakilala ko ang Diyos. Lagi mo pinapaalala sa akin. Hindi, iwanan mo ang barkada. Dahil nangyari yan sa aking buhay na naglilingkod sa Diyos. 47 taon na ngayon ang aking bisyong paninigarilyo. Pagsusugal, alam mo yan. Meron kong pasugalan. Meron kong maraming barkada. Meron kong karamdaman na kinatatakot ako mamatay. Sinabi mo lang sa akin, Nanding, magbago ka na. Mahalin mo ang iyong pamilya. Yun ay tinupad ko dahil ang Diyos ay nakilala ko. Sa panalangin namin yung mga pastor Evangelista Wiltis Radalmeda, aming bilabistan Pastor Lina Kumonalmeda, silang itinuri ko mga magulang sa espiritual na paglilingkod ko sa Diyos. Pero ikaw, mahal kong ina, hindi kita nakalimutan sa aking buhay. Dahil ikaw ang nag-alaga sa akin at nagpalaki. Hindi ako pwedeng hindi iiyak. Naramdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Hindi ako pwedeng iiyak. Hallelujah. Kaya kahit yung aking mga anak, ang mga apo ngayon, ang ilang sinasabi sa kanila, lagi kanilang kinukumusta. Ang sinasabi ko, si Lolo nyo nandiyan lang, nasa Sahuyo. Ngayon, ano na ang sitwasyon? Nakita ka nila nandiyan, sabi ng isang apo mo, ay si Lola, ang sarap ng tulog. Buti pa yung apo mo. Naramdaman niya nga agad yung sinabi na ang sarap ng tulog mo. At ang isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Ikaw ang nag-asikaso at nagpalaki sa akin.
Yung mga pangangaral mo, paalala mo sa akin. Hahanap-hanapin ko yan. Hindi na matitinig ng aking dalawang tainga. Hindi na kita maakap. Iatid na kita sa uling antungan mo, mahal kong ina. Ang salita ng Diyos kahit saan ako pumunta, hinahanap ko yung mga maglilingkod sa Diyos. Ngayon kung paano mo sinabi sa akin ako'y maglingkod sa Diyos, nangyarit na ganap. Hindi dahil sa sekta reliyon na ating kinaaniban na magliligtas sa atin. Yung relasyon sa Diyos at pagpapahalaga sa lumalang sa iyo. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ipinakita niyang pag-ibig niya sa akin, pinagaling ang aking makaramdaman, binago ang aking buhay. At ngayon, salamat sa mahal na Panginoon, hinihintay ko ang kanyang pagbabalik. Nahihuli, Anita, para kayong nag-usap. Nagkasabay kayo Agosto 10, linggo nang pumanaw kayo. Hindi na tumigil ang aking mata sa pag-iyak. Nagkasabay kayo. Hindi lamang yun. Parehong oras ang inyong naging kamatayan. 10:30 ng umaga. At hindi ko inaasahan. Ang maglalagyan niyo ay parehong St. Peter. Grabe! Si Pedro, sa banal na kasulatan ang sinasabi niya, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And Peter, upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya ginamit naman na Panginoon ang salita ni Pedro para sa akin. At pinasasalamatan ko, sabi mo pa sa akin, nagpunta ako ng Jordan River. Nagpunta ako sa Jordan. Sabi mo, ano maramdaman mo ba yung masarap na tubig doon? Na hindi ko nainom yung tubig doon. Lumubog ako sa Jordan River. Ang naramdaman ko yung kaginawa ng buhay ko. Yung kasarapan ng pagmamahal ng Diyos na aking naramdaman. At hindi lamang yan. Tinanong mo anong pasalubong mo. Nagpasalubong ako sa iyo ng akap at pagmamahal. Ngayon, huling akap at pagmamahal ko pala sa iyo. Ang nakaraang buwan ng birthday mo. Salamat sa mga Panginoon. Nakakap kita. Mahal na mahal ka na sa aking buhay. Kaya bilang pasalamat sa mahal na Panginoon, hindi natin kailangan ng ating reliyon. Dahil sabi ko ng banal na kasulatan, lahat tayo hatulan ng Diyos sa masama at mabuti nating ginawa. Tandaan po natin yan. Walang exempted yan. Lahat tayo hatulan ng Diyos sa ating mabuti at masama. E bilang masalamat, Nay, awitin ko muna yung mga apo mo na pagting pumupunta ako sa bahay sa Sauyo, hinahanap mo sila. Ngayon, nandito ang mga apo. Aawit sila ng magpumuli sa Diyos. Hindi mo matitinig. Pero hindi pa alaala sa lahat ng nandito. Hindi pa nakalagay sa kabaong. Matinig nila ang paboring awitin manggagaling sa iyong mga apo. Nay, I love you so much. I miss you so much. At alam ko, ang Mama ni Sweet at Anita Galdesa, magkaakay na kayo, nandiyan na kayo sa area ng Diyos sa langit. Namatay kayo sa inyong edad. Hindi na maaabot yung edad na yan. 92 at 95. Yan ang edad na yun, napakahirap na maabot. Kaya ako'y nagpapasalamat, ang edad ko ay 65. Na kung saan, pinaligtad yung 95 na